Pagkatapos nga namin kumain at nagpahinga nga lang ng konti, agad naman namin binalikan yung ginagawa namin doon sa BMU. Gawa nga ng sobrang dami pa nga naming lilinisin doon at iririgis nga namin lahat ng mga natuyong grasa. Grabe nga naman kasi talaga, sa sobrang tuyo nga ng grasa, ang hirap nga tanggalin. Kulang na nga lang na i-pull out namin lahat para linisan namin gamit yung gasolina. O kahit anong grease remover para matanggal namin yung mga nakadikit. At kung makikita nyo nga ay nakakabit na nga yung ni-repair na spindle ang tawag doon. Kasi yun na nga ay nasira nung nakaraan nung paangat na nga yung basket. At pagkatapos nga namin matanggal yung mga grasang natuyo at malagyan ng grasa, inumpisa na nga rin namin i-align yung mga dapat i-align. Kasi tinitinan nga rin namin dito kung ano pa yung mga dapat namin palitan para maging good condition yung machine. Para hindi na nga rin maulit yung mga nakaraan. Kasi nangyari nga nakaraan ay tinotal drop nila yung basket, tapos pagbaba nga ay okay naman, tapos pag angat yun naman nasira naman yung X-spindle. Ang X-spindle nga pala ay yun yung mag-guide para maging maayos yung layering ng wire rope. At kung hindi nga maayos magkakaroon nga ng problema dun sa layering ng wire rope dahil nga magpatong-patong nga yun. At kapag nagpatong-patong nga yun ay nagkakaroon nga ng problema dahil nare-reach niya nga yung limit switch na sensor. At isa nga rin yun sa safety features ng machine. At kapag nga nangyayari yun sa inyong mga machine, wag nyo na nga ipilit dahil nga delikado yun. Depende na lang talaga kung kinakailangan iangat. Nakadepende pa rin talaga ang lahat sa sitwasyon. Pero syempre, dapat marunong ka rin mag-analyze o marunong ka rin tumingin ng mechanism ng machine. Kasi kung hindi nga, edi magtanong ka na lang dun sa marunong para iwas disgrasya na rin, pati yung nakasakay sa basket. At dito nga, inabot nga kami ng mga ilang oras bago namin matapos yung alignment niyan. Kasi sobrang hirap talaga ng access dun sa loob. Kapag nga nalalaglagan ka ng bolt, talagang problema nga malala. Kasi sobrang hirap talaga dukutin. At saka yung alignment pala na yan, temporary pa lang. Doon pa lang namin i-align kapag may tension na yung mga wire. Sinasimulate nga lang talaga namin para malaman namin kung okay pa ba talaga yung lahat ng machine. I mean, lahat ng parts ng machine. Pagkatapos nga yan, ay pupunta pa nga rin kami sa kabila para gawin namin yung mga dapat gawin namin doon sa BMU na isa. Kasi 2 piraso nga pala ito. Pero magkapares na naman sila ng design ng machine. Kaya dito naman nga tayo sa kabila. Dito nga pinaproblema namin kung paano namin bubuksan yung pinto ng hoist box. Buti na nga lang meron tayong experience sa pagbubukas ng pinto kung paano magnakaw. Yan kasi yung trabaho natin dati bago tayo maging technician. Ang magnakaw. Magnakaw ng attention mo sa iba. Wow naman! Wow! Wow! At magbukas ng matang nakasarado. Lalo na kapag nakapatay nga ang ilaw, sobrang galing nga natin dyan. Lalo na kung gumapang-gapang pa. Ilang minuto nga lang, na-apply na rin namin yung lahat ng mga skills namin para mabuksan namin yung pinto. Grabe, certified magnanakaw nga talaga to dati. Kung matatanong niya nga kung bakit namin binuksan ng walang susi, matagal na nga kasi daw ito, wala nga daw susi yung pintong ito. Kaya sino ba naman tayo para hindi gumawa ng paraan? Halos lahat nga ng ginagawa natin ay gawa paraan lang. Diyan tayo magaling puro remedyo. Nilagay na nga rin muna namin yung parts na papalitan namin para bukas hindi na namin dadalhin. Kasi sobrang bigat nga nito. Kaya nagpasya muna kami na itago muna namin sa loob ng hoist box. Kasi alam nga namin na kami lang din ang makakabukas ng pinto ng hoist box. At kung mabubuksan nga nila yan, isa rin sila sa certified na magnanakaw na tagabukas ng pinto. Kasi babalikan nga namin yan bukas dahil pagod na nga yung aming mga katawan.